Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senator Escudero at iba pang mga senador na lantarang dinidelay ang impeachment against Vice President Sara Duterte ay kakasuhan ng kasong kriminal at administratibo. Controversial na 142 billion pesos na budget insertion sa national budget ng 2025 na kinasasangkutan di umano ni Escudero at Villanueva ay iimbestigahan na din ni Senator Soto at Lacson sa Senado. Tila wala ng balak si Escudero na i-discuss sa Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, mas lalong ikinadidismaya ngayon ng maraming netizens. Pagkatapos kasi na dineclare ng Supreme Court ang fourth impeachment na pinirmahan ng 215 na mga mambabatas na unconstitutional, ay maaari pa din di umanong tatalakayin sa 20th Congress sa Senado ang impeachment. Ito ay ayon sa ilang mga senador na sina Senator Bam Aquino, Senator Hontiveros, Senator Pangilinan, Senator Soto at Lacson. Subalit tila ayaw ni Escudero na ituloy itong impeachment at pag-usapan pa ito. Samantala ay mukhang nalalaman na ng Pangulong BBM ang mahigit 142 billion na ininsert ni Senator Escudero at Villanueva, na ayon sa balita ay nagalit di umano dito ang Pangulo dahil sa napakalaking budget na ininsert nila. Ayon sa isang source ay malaking halaga dito ay mapupunta di umano sa Sorsogon na lugar ni Escudero at sa Bulacan naman sa lugar ni Villanueva. Hindi daw ito palalampasin ni Senator Soto at Lacson at kanila kaagad itong paiimbestigahan sa Senado kung bakit sobrang napakalaking halaga ang budget na hiningi nila. Samantala, Senator Escudero ay tila tikom ang bibig sa isyong ito at tila umiiwas na sagutin ang kontrobersiya na ito. Dapat umanong sagutin ito ni Escudero at Villanueva ayon kay Soto. Mukhang sa pagsisimula pa lamang ng 20th Congress ay marami nang nabubunyag ng mga nangyayaring katiwalaan sa gobyerno. Nangako naman si PBBM na magsasagawa siya ng masusing pagsisiyasat hinggil sa pinaglaanan ng malaking pondo ng mga senador sa pamahalaan. Ha? Hindi. Sa tingin ko, hindi magtatagal na yan si Cheese. Hindi na yan magtatagal. Kinakalaban niya na ang Malacanang ngayon eh. Narinig ko yung statement niya, napanood ko. Sabi niya, hindi kami magiging rubber stamp. Hindi pwede na yung pre-post ng Malacanang ay basta na lang namin susundin. We will still exercise the power of the force. Oh, wow. Sige nga, Cheese. Abangan natin. Ha? Abangan natin. Kasi sabi ni PBBM, ibibito niya ang 2026 budget kapag yung ginawa ng mga senador at kongresista ay hindi na naman iaayon ang budget sa priorities ng gobyerno. Ang ginagawa kasi nitong mga tulad ni Cheese, may plano ang executive nag-prepare ng budget. Ang ginagawa nitong mga tulad ni Cheese at sa kanila Romualdez, ang ginagawa nila, nag-uusap na lang sila, insertions. Ang insertions nila pagkalaki-laki. Sabi ni Cheese Escudero, 600 billion ang insertions. Ang sa akin, 142.7 billion doon. Oh, imagine niyo yan. Doon na sa pinakahuling parte na, doon na sa BICAM, sa kanila ini-insert yung ganun kalalaking halaga. Pero yung original na pinopropose ng executive o ng Department of Budget and Management, iba. Ang ginagawa ng Kamara at ng Senado, doon sa BICAM, yung small group na lang na nag-uusap, sila Cheese na lang yan at sila Romualdez. Kaya nga pabalik-balik daw si Cheese doon sa opisina ni Romualdez at sa ni Saldico. Noong panahon ng BICAM, di ba? Kunan pa nga ng CCTV. So anong ginagawa nila? Inaayos ang insertions. Inaayos. Kaya sabi ng Malacanang, sabi ni PBBM sa zona niya, kapag ang budget ay hindi naka-align sa priorities ng gobyerno dahil ang gagawin ng mga makapangyarihan sa Senado at sa Kamara ay gagawa na lang ng mga insertions na pagkalaki-laki, hindi niya daw yan aprobahan. Sabi naman ni Cheese Escudero, hindi pwede yan. Kami ang may power of the force. O sige, kalabanin mo na ang Malacanang, mabuti na yan at nang magkabanggaan kayo. Sipain ka na. Napipiko na daw sa'yo si PBBM eh. Napipiko na sa'yo. Sabi ng Politico.com, sabi rin ni Tito Soto. O ngayon, nagmamaryabang si Cheese. Sabi niya, hindi. We will still exercise our power of the force.
Hindi daw pwede na kung ano daw yung nandyan na proposal, as is na lang yan. Hindi daw. Hambog. Hambog si Cheese. Ha? Okay lang sana yan, Cheese, kung ang ginagawa mo para sa kabutihan. Ang problema, ang ginagawa mo, magyayabang ka ng power of the force mo, yung pala, magkasabwat kayo ng mga leaders din ng Kamara, in-insert nyo yung mga malalaking amounts na gusto nyo sa mga selected na proyekto nyo. Yun nga sa'yo ay 142.7 billion. Di ba? Ha? Oh. Kaya ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Itong si Chis Escudero, maiipit na ito ngayon. Bakit maiipit? Iimbestigahan yung 142.7 billion na insertions. O, iimbestigahan. Ha? Ano yon? Madudurog siya doon. At sabi ni PBBM, kapag yung pinopost na budget ng Malacanang ay sinira, talagang dinistrong ka ng mga senador at kongresista tulad ni Cheese sa pamamagitan ng mga insertions na yan, ibibito daw ni PBBM. Mga natin. Sabi naman ni Cheese, hindi pwede yan. Hindi kami rubber stamp. Wow. Hindi daw siya rubber stamp. Ha? Eh sige, bantayan natin kung anong magawa niya. Nagmamayabang siya eh. Ang totoo, kaya lang naman siya nandyan, Senate President, ay dahil hindi siya pinapaalis ng Malacanang. Pero kung magyayabang siya na ang sabi niya, hindi sila papayag na para na lang silang rubber stamp, o sige nga. Ha? Sige nga. Akala mo naman na hindi ayaw nyo na rubber stamp, pero ang ginawa nyo, sa bandang huli, doon na sa pinakadulo, by cam na, nagsingit kayo. Ang problema, ang mga siningit nyo, hindi maliliit na amount. 142.7 billion. Ang sabi ni Chase, maliit nga lang yun. 600 billion yun, inamin niya na. 600 billion daw yun. Kaya lang, sa kanya daw, 142.7 billion. Ang tanong niya, kanino yung natitira nun? Mga 450 billion. O ang ibig niya bang sabihin, kila Romualdez at Saldico yun? Ha? Di sige, sabihin mo na, Cheese, para ma-expose na ang lahat. Para ma-expose na ang lahat. Okay? Ganyan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong survey na ito, survey ito ng Okta Research. Hindi natin alam kung reliable ba itong survey na to. Ay basta tayo, hindi naman tayo nag-iimbento. Yun na nga, balita na yan sa Okta. Sa Okta yan. Ito. Basahin ko yung balita para hindi tayo pagsabihan na walang source. Ayan basahin ko mga kabunyog. Sabi dito, according to the July 2025 survey by Okta Research, Escudero's trust rating dropped to 51%, down from 55% in April. In contrast, President Ferdinand Marcos Jr.'s trust score rose from 60 to 64%, while House Speaker Martin Romualdez saw a bump from 54 to 57%. Vice President Sara Duterte, meanwhile, saw her trust rating dip from 58 to 54%. Escudero also posted the highest distrust rating, 25%, outpacing Duterte, which is 23%, Romualdez 22%, Marcos 20%. Notably, 24% of respondents said they were undecided on whether or not to trust Escudero, suggesting waning confidence and growing ambivalence among the public. The Okta survey conducted nationwide from July 12 to 17 offers a snapshot of public sentiment following a turbulent legislative quarter marked by budget insertions, impeachment drama, and executive legislative wrangling. Yan binasa ko na. Binasa ko na ng buo para hindi tayo pagsabihan na nag-iimbento lang ng kwento. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya dito sa pinakita natin, pinakita natin na talagang pabagsak na ang performance rating at trust rating ni Chis Escudero. Yan. Yan na ang nakukuha niya. Yan na ang nakukuha niya. Okay? Salamat daw, sabi ni Arda yan. Okay mga kabunyog, mga kababayan, abangan nyo, mayroon pa rin tayong gabi-gabing talakayan
After 30 minutes lang, magabi-gabing talakayan tayo ha. Abangan nyo. Mayroon. Ayan o. Cheese melts. Cheese melts. Escudero most distrusted as budget impeachment fallout lingers. Yun yung dalawang pinakamatinding issue na nagpapabagsak ng kanyang popularity, ng kanyang trust at performance rating. Ano? Mga kabunyog. Yung kambal na issue, yung kambal na issue ng budget at saka impeachment. O yan ang sumisira sa kanya. Yan ang naghumihila sa kanya pabagsak, pababa. O tingnan nyo, sabi ni Rems, hindi na po nakakatuwa ang pinagagawa niya sa Senado, attorney. Nakakasuka na. So, tama po, ano? Unti-unti nang nalulusaw ang keso, sabi ni Cecilia Bercasio. O anyway, o yan mga kabunyog, mga kababayan, yan po ay balita, galing po sa politico.com. Ayon sa politico.com, mga kabunyog, sa pinakahuling survey ng Okta, itong huling survey nitong July, si Chis Escudero ay mula 51, mga kabunyog, mga kababayan. Yan. Tingnan nga natin. Hindi, ang trust rating niya 51%. Ang performance rating niya 49%. O, pareho mababa. Mag-trust rating, mag-performance rating, mababa. Si PBBM, ang trust rating 64%, ang performance rating 62%. Tumaas pa nga mataas pa nga kay Chis Escudero si Romualdez. 57% ang trust rating, 59% ang trust rating. Silang dalawa ni Sara ang mababa. Si Sara ang trust rating 54%, ang performance rating 50%. Pero mas mababa na nga si Sara kaysa kay Chis. O, kita mo yan? O, paano na yan, Chis? Pareho na kayo ni Sara. Nakatatanggol mo kay Sara, bagsak ka na sa survey rating. Delikadong hindi ka na manalo sa 2028. So yan mga kabunyog ano ito? Maganda ito kung ganito na. Ibig sabihin nagre-reflect na talaga. Nagre-reflect na ang epekto ng mga pinagagawa niya. O sabi ni Alma Apuang, salamat po at nabasa nyo rin po ang comment. Matagal na po akong follower nyo. Ay, wala raw siyang pinapalampas na episode natin. Salamat po. Paulino Kabigting. Wag na daw ibuto yan. Kasama sila Padilla, Cayetano, Villanueva, Estrada at Villar. Yan. Actually, yan? Magre-re-election yan sa 2028, mga kabunyog. Magre-re-election yan. Si Jingo Estrada, JB Ejercito, magre-re-election yan. Si Subiri, si Cayetano, si Alan Peter, magre-re-election sa 2028. Kaya wag na natin yung butuhan uli, yung mga yan. Lalo na si Chis Escudero. So kung ito, kung totoo itong survey na to, ayan, at least, ang malinaw na dahilan niyan, ayon sa balita, ito na nga, mga kabunyog, yan ang dahilan niyan. Cheese melts. Escudero most distrusted as budget and impeachment fallout lingers. Yun ang pinakadahilan. Dalawang issue. Impeachment at saka budget. Ano yung sa impeachment? Greetings, Jamie Fox Asprey. Reynaldo Burak, kumusta po kayo? Ang pinakadahilan ng kanyang pagbagsak ng survey rating, yung impeachment. Nasusuka talaga sa kanya ang mga tao. Kasi gusto talaga ng mga tao na yung trial ni Sara Duterte ay mag-proceed. Ang ginawa ni Chis, dinelay ng dinelay. Alagang dinelay, garapalang dinelay, hanggang sa ang Korte Suprema ay diniklara na itong unconstitutional. O yan, ibig sabihin, inano niya, kung sa sinadya niya na madelay para hanggang sa bandang huli, pag nag-decide na ang Korte Suprema na maaano na ito, maa-unconstitutional na ito, o di tapos,
kung sinimulan niya yan noon kaagad, hindi yan mangyayari, ang ginagawa na yan ng Korte Suprema. So yan ang kagagawa ni Cheese. Isinukas siya ng mga tao dahil dyan. Ang pangalawang issue, hindi lang impeachment, yung budget. Gaano man ang kanyang pagmamalinis ni Cheese, yung pala, marami palang issue sa kanya. At ang pinakamalalang issue sa kanya, ang pagmamalinis niya, busog na busog pala siya sa insertions. Sa 2025 budget pala, 142.7 billion ang insertions na care of sa kanya. O yun, diyan nasira si Cheese Escudero. Diyan siya sira. Ang palusot niya lang, bakit? Mas malaki pa naman yung sa iba eh. 2% nga lang yan. 142.7 billion, 2% lang yan ng 6.3 trillion eh. O, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, kaya, yung dalawang issues na yan, ang humila kay Cheese pababa. Yung issue sa impeachment at yung issue sa budget. Kaya natutunaw si Cheese, Cheese melts. So, sabi ni May Peria, most hated politician si Cheese ngayon. O yun, sana magtuloy-tuloy na yan. Magtuloy-tuloy na yan, mga kabunyog, hanggang na sa 2028, wag na siyang makarecover. Huwag na siyang makarecover. Dapat itong pinakabagsak niyang trust rating ngayon, siya ang hindi pinagkakatiwalaang opisyal ng gobyerno ngayon. Most distrusted. Most distrusted. Apat silang pinakamatataas na officials. Presidente, Vice Presidente, Senate President at Speaker ng House. Sa kanilang apat, si Cheese na ang pinaka-distrusted. Ibig sabihin, hindi pinagtatiwalaan. Dahil yan sa kagagawan niya, tama yon si Rocky Villasis. Okay? Kaya mga kabunyog, pagtulong-tulungan natin to, dapat hindi na yan makarecover si Cheese. Hindi raw talaga kumpleto ang gabi ni Esma Quezon kapag di tayo napapakinggan. Salamat. Alam nyo, salamat sa patuloy niyong pagtangkilik. Wala po akong pinapalampas na issue. Araw-araw, ano man na issue yan, bibigyan ko po yan ng paliwanag para sa inyo. Okay? Pero sabi ni Rodel Nulyedo, hindi yan maniniwala, manhid, matigas ang muka. Kaya sa mga nangyayaring ito, mga kabunyog, mga kababayan, sa garapalang ito na ginagawa nila Escudero, nangunguna itong sila Escudero, Cayetano, Villanueva, at syempre yung mga pro-Duterte block na mga senador. Dapat makasuhan ang mga ito. Ano naman kaya ang pwedeng ikaso sa kanila? Ito mga kabunyog. Ito, alisin ko muna yung pictures na yan. Lumabas na ito sa, balita na ito sa Philippine Star. Matindi nga, mabuti pa itong si Tito Soto na hindi naman abogado, ay nakikita niya na mali ang ginagawa ng mga kapwa niya senador. Ito na nga sabi ni Senador Tito Soto, mga kabunyog, si Tito Soto na ang nag-call out ng kanyang mga kapwa senador. Sabi dito, senators can be held criminally liable for delaying or dismissing without trial the impeachment complaint of Vice President Sara Duterte. Senator Vicente Soto III yesterday warned his colleagues. O kita nyo? Yang mga abogado yan sila Escudero, mga abogado yan sila Cayetano, mga abogado yan sila Marcoleta, pero itong si Tito Soto, hindi naman ang abogado, pero parang mas magaling pa. Parang mas magaling pa kila Escudero, Cayetano. Mas abogado pa mag-isip itong si Tito Soto. Sa totoo lang. At saka si Lacson. Ano ang mga pwedeng ikaso sa kanila? Ito yung dito mga kabunyog. Unang-una, paglabag sa konstitusyon. Ayan Ayan. Ayan mga kabunyog, mga kababayan.
The 1987 Constitution is unambiguous. Ibig sabihin, napakalinaw. Walang hindi malabo ang nakalagay sa Constitution. Unambiguous. Article 11, Section 3, Paragraph 6 states, open quote, when the House of Representatives has filed the articles of impeachment, the Senate shall proceed forthwith to trial. Close quote. Yan ibig sabihin, yan ang eksaktong nakalagay sa Konstitusyon. Yan ang hindi sinunod nila Chis Escudero. Yan ang hindi nila sinunod. Malinaw, yung constitutional process na nakalagay sa Konstitusyon ay hindi nila sinusunod. Linalabag nila. O yan napakalinaw ng Article 11, Section 3, Paragraph 6. Pag nakalagay dyan, open quote, when the House of Representatives has filed the articles of impeachment, the Senate shall proceed forthwith to trial. O, yan Ang forthwith, ang ibig sabihin yan, kaagad-agad. Kaagad-agad. Immediately. O, anong ginawa ni Chis Escudero? When the House of Representatives has filed the articles of impeachment, kailan ba final? Kailan ba final ng House of Representatives? Kailan final sa Senado? February 5. Okay, ang rason na naman ni Chis, wala daw session ang Senado. Walang session. Kaya hindi daw pwedeng February, March, April, May, hindi daw pwede. Hintayin daw na mag-resume ang session. Pero tandaan natin, nung panahon ng Marso, Abril, nakailang hearing si Amy Marcos tungkol dun sa pag-aresto kay Duterte. Nakatatlong hearings. Nakatatlong hearings. Pero yung impeachment, hindi nila binigyan ng importansya. Ngayon, yung hindi pagsunod sa constitutional process na yan, wala nang rason si Chis Escudero niyan. Nung una, sinasabi pa, kahit si retired Associate Justice Adolf Ascona, pinagtatanggol pa si Escudero. Sabi ni retired Associate Justice Adolf Ascona, reasonable delay naman yon kasi may election. So ibig sabihin, kung na-delay man yung pagsisimula ng impeachment, medyo reasonable yon, may rason kasi inabot ng election. Okay, natapos ang election May 12. Natapos ang election May 12. Bakit hindi nag-session ang Senado? Pwede namang mag-session ng May 15, May 20. Hindi pa rin. Hinintay talaga yung June 2. Okay, dumating na ang June 2. Ano na naman ang ginawa nila? Ano na naman ang ginawa ni Chis? Iminob na naman sa June 9. So nakita nyo na ang garapalang pag-aabuso nila Chis Escudero ng ating konstitusyon. So ano ang pwede sa kanilang ikaso? Ito mga kabunyog. Ito ang pwedeng ikaso. Ayan. Under Article 207 of the Revised Penal Code, any public officer who, open quote, maliciously refrains from instituting prosecution or proceeding according to law, close quote, faces prison correctional. Ang prison correctional ay 6 months to 6 years and disqualification. Article 208 adds liability for, open quote, tolerating the commission of offenses or protecting offenders by inaction. By delaying Sara Duterte's impeachment, Escudero effectively shields her from accountability. This is textbook tolerance of an offense. Yan yan ang unang pwedeng ikaso. Tolerance of an offense. Tinotolerate niya ang pag-commit ng offense. Sino ang nag-commit ng offense? Si Sara Duterte. Ngayon, anong nakalagay sa Article 207 ng Revised Penal Code? Sino mang public official. O public official yan sila. Si Chis Escudero, si Cayetano, si Villanueva at ang iba pang mga senador na involved sa pag-delay ng impeachment ni Sara. Sino man na public officer who maliciously refrains from instituting prosecution or proceedings according to law. Malisyoso
Bakit malisyoso? Garapala na ang ginagawa nila. Kung dati pwede pang i-justify na sinasabing reasonable delay. Ito, wala nang reasonable delay dito. Hindi na reasonable ang delay na ito. Garapala na ito. So malicious na. Malisyoso na ang ginagawa nila Escudero. Any public officer who maliciously refrains from constituting prosecution or proceeding according to law, pwedeng makasuhan, makulong ng presyon koreksyonal. At ang Article 208, yung tolerance of an offense, tinutolerate mo. Dagdag na pananagutan pa yan. Tolerating the commission of offenses or protecting offenders by inaction. Ibig sabihin, inaction, hindi inaaksyonan, dinidelay. Tinutolerate mo ngayon yung paggawa ng offense ni Sara Duterte. Yan yung kasong under Article 207. O yan Ano pa ang pwedeng ikaso? Ito pa. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, Section 3, Paragraph E, makes it worse. Giving, open quote, unwarranted benefits, close quote, or acting with, open quote, manifest partiality, close quote, or open quote, evident bad faith, close quote, to protect another public official carries 6 to 15 years in prison and perpetual disqualification. O yan, mabigat yan Sa Republic Act 3019, yan ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa Section 3 niyan, Paragraph E, giving unwarranted benefits. Binibigyan mo ng pabor or nag-aakto ka ng napakalinaw na partial ka. Ibig sabihin, pinapanigan mo. Para maprotektahan ang isang public official, ang isa pang public official. O ano bang ginagawa nila Chis Escudero? Ano bang ginagawa nila Cayetano? Ano bang ginagawa nila Villanueva? Ano bang ginagawa ng mga pro-Duterte black senators na yan? Di ba? Napaka-obvious na binibigyan nila ng unwarranted benefits. Pumapabor sila kay Sara Duterte. Manifest partiality. Evident bad faith. Napakalinaw na masama ang ginagawa nila para maprotektahan ang isa pang public official. Yan ang kaso nila under sa Republic Act 3019, Section 3, Paragraph E. May parusa yan na 6 to 15 years na pagkakakulong. Pwede silang perpetual disqualification. Hindi na makakatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Republic Act 6713, Code of Conduct further requires public officials to act promptly and expeditiously on matters pending before them. Every day of Escudero's delay violates this mandate. Napakalinaw Republic Act 6713, Code of Conduct. Anong nakalagay? Public officials are required to act promptly and expeditiously on matters pending before them. Sa tingin